Marcos, inilabas na ang pangil. Pilipinas natuwa. Inilabas na ang pangil. Bakit? Mahigit 21,000 na pulis ang biglang kumalat sa Metro Manila. At ito ang plano. Sa loob ng 3 minuto, ika-crackdown kaagad ang mga krimen. Oo, sa loob ng 3 minuto. Pabibilisin sa 3 minuto ng pambansang pulisya ang kanilang pagresponde laban sa krimen. Isa yan sa mga inilatag na hakbang ng PNP para sa pinaigting na police visibility sa Metro Manila, kasunod ng utos ng Pangulo. Mahigit 21,000 na pulis ang idineploy para sa pinalakas na police visibility operation sa Metro Manila. Ito ay bilang tugon sa utos si Pangulong Bongbong Marcos na dapat maramdaman ng publiko na ligtas sila. May disconnect kasi ang crime statistics versus what people feel. Ang importante dyan, people feel safe. That's the only metric that matters. Once we implement the 911 system, then I think after the implementation, within 3 months after, maramdaman ng buong Pilipinas yan. We will add 10,500 coming from the mobile forces. Magpapatupad daw sa Metro Manila ng 3-minute response time laban sa kriminalidad. Patakarang umiiral na sa Quezon City. Magiging bahagi raw ito ng sukatan ng performance ng mga ground commander. Hindi ito eksena sa pelikula. Hindi rin ito simpleng operasyon. May napansin ka bang kakaiba sa paligid mo lately? Parang biglang dumami ang pulis sa bawat kanto, sa bawat sakayan, sa bawat daanan. Tanong ng bayan, anong meron? Pero teka, hindi lang ito tungkol sa presensya. Ito'y may mas malalim na dahilan. At kung isa kang ordinaryong mamamayan, magugulat ka sa dahilan kung bakit. Ayon sa mga comment, sinasabi ditong, "Nice BBM, huwag kang patinag sa mga salungat sa iyo. Ikaw ang aming presidente." Isa pa dito, "This guy is very good news for all kawawang pobre na Pilipino. God bless Pilipinas." Sabi pa dito, "This is great news." Pero bakit nga ba nila nasabi ito? Mahigit 20,000 kasi na pulis ang sabay-sabay na pinalabas noong May 26, kahapon, sa buong Metro Manila. Anong meron? 12,539 sa beat patrols, 2,989 sa admin patrols, 2,944 sa mobile patrols, 1,794 sa fixed visibility post, 629 sa checkpoints, 344 sa border control, 293 sa MRT at LRT stations. Hindi yan basta-basta deployment, but this move wasn't just about crime prevention. Ito direktang utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Therefore, hindi ito simpleng trabaho lang. Isa itong pahayag na nagsasabing tama na, oras na para lumabas ang tunay ng ngipin ng gobyerno. Pero teka, bakit ngayon? Tapos na ang halalan, tahimik na ang botohan, so bakit hindi sila nagpapahinga? Pero according to NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, hindi pahinga ang kailangan ngayon. Therefore, kailangang madama ng bawat Pilipino ang seguridad, hindi lang sa salita, kundi sa presensya. Sabi nga niya, "We will deliver to the public a police force that can be seen, heard, and felt." At hindi lang basta pulis ang pinakilos, may 240 force multipliers pa, mga trained community volunteers na magsisilbing mata, tenga ng mga otoridad. Pero teka, ano naman ang sabi ng DILG Secretary John Vic Remulla? Sabi ni Remulla, ito'y parte ng recalibrated campaign laban sa krimen. Oo, recalibrated. Ibig sabihin may pagbabago, may bagong approach. But this isn't just about fighting crime. Therefore, it's all about rebuilding trust. Ang layuning, maging pamilyar ang mamamayan sa mga pulis. Gusto ni Pangulong Bongbong Marcos makilala ng taong bayan ang kanilang mga alagad ng batas. Tama, makilala. Hindi katakutan. Hindi gamitin ng mga politiko bilang private army. Dahil sabi nga ni Remulla, hindi pwedeng gawin na lang underling ng mayor ang mga pulis. Hindi na yun uso. Kailangan magtulungan, hindi gamitin. Kaya pala biglang ramdam ang mga pulis. Kaya pala parang may nangyayaring hindi natin maintindihan agad. But now we see the picture clear. Hindi ito crackdown lang. Hindi ito pampabango lang. Ito'y pagpaparamdam na ang Pilipinas may pangulong handang manindigan. Therefore,
huwag ka na magtaka kung sa susunod mong lakad may pulis sa tabi mo, hindi para takutin ka, kundi para paalalahanan ka. Nandito ang gobyerno, gising at handa ng kumagat. Naramdaman mo na ba sila? I-comment mo kung saan mo nakita ang pinakamaraming pulis ngayong araw at huwag kalimutang i-share dahil ang alam mo ngayon, hindi alam ng karamihan. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Roma 13 verses 3-4. Sapagat ang mga tagapamahala ay hindi dapat katakutan ng gumagawa ng mabuti, kundi ng gumagawa ng masama. Ibig mo bang hindi matakot sa mga tagapamahala? Gumawa ka ng mabuti at papurihan kanila, sapagat sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung ikaw ay gumagawa ng masama, matakot ka, sapagat hindi walang kabuluhan ang kanilang kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpapatupad ng parusa sa mga gumagawa ng masama. Ang paglabas ng mahigit 21,000 na pulis sa lansangan ng Metro Manila ay isang makapangyarihang simbolo. Ang pamahalaan ay kumikilos upang ipatupad ang kaayusan. Ngunit bilang mga Kristiyanong kaibigan, ang ating pag-asa sa tunay at ganap na kapayapaan ay hindi sa pamahalaan o pulisya, kundi sa ating Panginoon Kristo lamang na hari ng katarungan at kapayapaan. Isaiah 9 verse 6. Si Jesus ang tunay na namumuno na hindi kailanman natutulog, hindi kailanman inaabuso ang kapangyarihan, at hindi kailanman nadudungisan ng kasalanan. Ang mga tagapamahala at alagad ng batas ay mga kasangkapan lamang niya upang pansamantalang mapanatili ang kaayusan sa mundong puno ng gulo. Ngunit tandaan natin, hindi sapat ang presensya ng pulis kung wala ang presensya ng ating Panginoon Kristo sa puso ng bawat mamamayan. Maaring may checkpoint sa bawat kanto, ngunit kung walang pagbabago ng puso, mananatiling ugat ang kasamaan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ipagdasal ang mga otoridad. Hindi madali ang kanilang tungkulin, nasa panganib ang kanilang buhay, kaya kailangan nila ng gabay ng ating Panginoon Kristo. Mamuhay ng matuwid. Ang sino mang gumagawa ng mabuti ay hindi dapat matakot sa batas. At pangatlo, isuko ang puso sa ating Panginoon Jesus. Siya ang tanging makapagbabago ng tao mula loob hanggang labas. Paalala, walang mas ligtas na lugar kundi sa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoon Kristo. Ang tanong, siya ba ang tunay na namumuno sa iyo? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, ikaw ang aming tunay na kapayapaan. Habang pinupuno ng gobyerno ang mga kalsada ng Metro Manila ng mga alagad ng batas, punuin mo naman ang puso ng bawat Pilipino ng iyong banal na presensya. Turuan niyo po kaming sumunod, hindi lang sa batas ng tao, kundi higit sa lahat sa iyong kalooban. Ikaw ang hari namin, maging ikaw din sana ang hari ng aming mga puso, pamilya, at ng aming bayan. Pinupuri po namin kaya't pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.